So magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. So meron po tayong pasyente sa harap ko, 11 years old. Okay, grade 6. So ano pong problema natin? Magbalik-balik. Ayun, yun pala, nandito pala. So wala na ngayon, nawala na. On off. So ayan, nakita po po ninyo, ayan, klaro di ay. Ito, dito sa taas ng konti kasi matakpan ito sa caption ko mamaya. Ayan. So parang mapa, no? Okay, so marami sa buong katawan. Buong katawan, hindi lang po sa kamay. No? Sa kamay ito, no? Kamay, okay. Anyway, yun po ang tawag natin na sa English, okay, hives, no? Or urticaria. Okay, yun po ang tatak ng allergy. Okay, allergy. At kung buong katawan, walang piling lugar, mukha, leeg, kamay, torso, paa, ay malamang pagkain. Syempre, kasi pag kumain siya ng bawal, okay, ito yung pagkain kadalasan ay protina, katulad ng manok, protina yan. Itlog, yung egg white, no? Protina yan. Walang nag-allergy sa egg yolk kasi hindi naman protina yan, cholesterol yan lipid yan fat. So kadalasan kung mag-allergy isang tao sa protina, no? Katulad na nag-allergy sa isda na madugo, Pirithulingan barilis, protina yan. Or nag-allergy sa seafoods, shrimp, crab, no? Okay? Protina rin yan, no? Okay, so pag kinain niya yung bawal, ito po'y ma-digest at eventually ma-absorb yung protein ng manok, protein ng isda, protein ng seafood, ma-absorb sa small intestine at ito po'y tatawid sa dugo syempre. Okay? So pag umikot ito sa dugo, sama-sama sa dugo, syempre buong katawan, okay, maapektado. Okay? Kasi syempre dinadala ng dugo yung protina, no, na kinain ng pasyente sa buong katawan. Kaya lalabas yung urticaria sa buong katawan. So ano pong kinain niya? Bago nangyari yan, anong kinain niya? Hindi ko na po matrace do kay... Sandali lang po. Kailan nag-start yan? 2 weeks na do. 2 weeks ago. Okay, naala po ninyo yung unang araw. Kadalasan kasi pag allergic tayo sa pagkain, usually, immediate ang effect. Okay, hindi yung kakati tayo ngayon, tapos isipin natin, ngayon po ay alas 4:30 ng hapon. So, kung kakati tayo ngayon, nag-umpisa yung kate, hindi natin isipin kung anong kinain natin kagabi. Okay? Isipin natin kung anong kinain natin kanina. Usually, within 1 to 2 hours yan. Kasi immediate ang allergic reaction brought about by primary mediator, okay, which is histamine. Kaya, mabilis ang effect niyan. So, naalala po ninyo yung unang araw, yung unang oras na nararamdaman ninyo kate, naalala po ninyo kung ano pong kinain ninyo yung unang araw. Sige, kaon nyo Na hinumduman nimo? Wala talaga. Pero meron kayong past history ng allergy syempre. Ang ano po niya, mama do. Mama niya. Anyway, nasa lahi kasi ang allergy, di ba? Okay, so Crabs lang siya, mama. sa seafood, sa crabs. Kayo po, first time lang ba po ito? Never kayo nag-develop ng skin allergy sa food ever since? First time. Even bata, wala Wala pa. pong dati, pero Ngayon lang. Okay, so anyway, katulad ng sinabi ko noon, pag allergic tayo sa isang ulam, hindi naman yung unang enkwentro. Okay? Hindi yung unang pagtikim ng crab, for example, or chicken, kakati tayo kaagad. Never sa unang enkwentro yan ang allergy. Ha? Kaya, madalas natin marinig sa pasyente, Dok, matagal na naman ako kumain ng chicken, for example, hindi naman ako kumati. Bakit ngayon lang? Siyempre, kasi ang allergic reaction, hindi yung unang enkwentro. Never nangyari yan. Okay? Pwede pangalawang enkwentro, pangatlong enkwentro, pang-apat enkwentro. It could happen after 10 years,
okay, of eating chicken. Then all of a sudden, ngayon 11 years old siya, ngayon lang siya kakati. Ganun po yung allergic reaction. Okay, so anong kinain ninyo? Naalala po? Seafood, no? Seafood pa rin. Okay. Anong klaseng seafood? Mix yung dok, naalala na ako sa di sagol sa Pansit Canton. Bali, seafood. bumili kayo ng ano? Ano po, hindi po, Kayo? restaurant. Restaurant. Kasi, hindi kayo nag-imbita sa akin eh. Kung nag-imbita sana kayo sa akin, hindi na sana ma-allergy ito, di ba? Ganyan yan, di ba? Next time, mag-imbita kayo sa akin, ha? Para mas makatipid pa kayo kaysa naman na bibili naman kayo ng gamot. So, anyway. So, wag na kayo kumain ng seafood, ha? Okay? So, eto na lang, no? So, para sa mga allergic reactions, okay, anyway, 11 years old, pero sus, ang katawan nito parang parang adult na. I'm sure nasa 55 kilos ka na, no? Ilan timbang ninyo? Timbang mo na. Balo ka, wala. Wala. Hindi malala, eh. Malaki adult dosage na ito. So, pwede siya uminom ng capsule na lang. Makakalunok po kayo ng capsule. Ayun. Nag-cetirizine siya, Dok. Maganda naman po yung cetirizine. Kaya lang, para sa akin, okay, ang cetirizine mahina. Hindi dugay. Although second generation po siya na antihistamine. Kaya bihira ko lang ginagamit yung second generation, no? Kasi para sa akin mas mahina yung effect. Pangalawa, once a day lang yan. Once a day lang. Kaya para sa akin, parang hindi ata tatagal ng 24 hours yung effect na yan, no? Kaya hindi ka masyado kang maniwala na kaya na sa once a day yung gamot, no? Okay, kaya lang ang kagandahan ng cetirizine kuno ay bukod sa pwede once a day kuno, hindi daw aantukin ang pasyente. Pero nako, ang dami nating pasyente inaantok pa rin sa cetirizine. In fact, ginagamit ng mga pasyente yung cetirizine pag hindi sila makatulog eh. So kadalasan ang ginamit ko yung first generation na antihistamine, no? The old but still reliable na first generation na antihistamine. Walang iba kundi diphenhydramine pa rin. 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 7 days. At pwede natin i-combine sa first generation na, or rather second generation na cetirizine, 1 tablet once a day sa gabi. Okay, pwede natin i-combine yung dalawa. At pag talagang super kati pa rin, okay, pwede tayo magdagdag ng konting steroid katulad ng prednisone 10 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for about 5 days, no? Okay, so syempre para hindi na po babalik, okay, para hindi tayo yumaman hindi naman tayo mayaman. Kasi hindi naman talaga bumabalik yung mga pasyente sa atin eh. Kasi bakit? Kasi in-emphasize ko talaga yung mga bawal para hindi na magkasakit ulit ng parehong sakit. Okay? Na para sa akin, pag bumalik dito na parehong sakit, it's either okay, palpak yung doktor or yung palpak yung pasyente. Palpak yung doktor pag hindi in-advise yung pasyente kung yung mga bawal. Eh, syempre, hindi ko naman ginagawa yan. Okay? Pag bumalik yung pasyente, palpak sa pasyente yan. Kaya pinapagalitan ko yun palagi. Kasi hindi nila sinusunod yung payo natin. At sinusulat ko naman palagi sa papel kung ano yung mga bawal. Okay, kaya pag meron akong sinulat dito sa papel, sir, anong tawag nito? Pakitago ninyo ito at pakidikit niyo sa bubong. Kaya kung sino namamalengke, sino nagluluto, hindi pwede isali yung listahan ng mga pagkain na hindi po pwede sa anak po ninyo, So kadalasan bawal mga seafoods, no? Pasayan, alimango, okay? Pusit. Yun, iwasan po natin lalo yung manok at saka itlog, yung balot, cake, leche flan, may itlog po yan. Mamon, may itlog po yan. Pan or bread, may itlog po yan. Except yung French bread, yung mahaba, at saka yung wheat bread, wala po daw itlog. No? At saka syempre bawal rin yung may itlog, biscuits like eggnog at saka fita, bawal po yan. Kadalasan pwede crackers, no? Okay? Syempre bawal yung mga gulay katulad ng talong, gabi, okra, kalabasa,
Monggos, iwasan po natin yan. Pagdating sa drinks, ang alak lang po talagang bawal. Kahit hindi po kayo allergic sa alak, bawal ang alak kasi masama po yan sa katawan at saka labag sa batas ng Diyos po yung alak. Ha? Okay? So, ano pang bawal? Siyempre, bawal yung isda madugo, piritulingan barilis, no? Pero yung isda sa bato, bangus, lapu-lapu, tambaka, malasugi, pwede po yun. Kaya lang, medyo allergic yan sa bulsa kasi mas mahal. Okay? So, syempre, hindi lang man ang pagkain ang bawal. Ha? Meron isang dahilan yan. Ha? Kasi alam nyo po ninyo, kung sinisisi natin palagi yung pagkain, yung pasayan, yung alimango, ha? Para bang sinisisi rin natin yung Panginoon. Ha? Nilikha ng Panginoon yung pagkain, tapos mag-allergic pala tayo. Hindi tama yung Panginoon. Hindi naman po tama yan. No? Sisihin natin yung sarili natin. Bakit? Kasi bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? May dahilan po yan. Ha? Kasi po, bagsak ang immune system. Body resistance bagsak. Ilang beses ko na sinasabi ito, pag bumaba ang body resistance, 3 sakit ang mabutan ng isang tao. Ano yung mga 3 sakit? Number 1, allergy. Number 2, infection. Number 3, cancer. Okay? Kaya, syempre, alam naman natin, panahon natin ngayon, puro mga bagsak ang immune system. Bakit? Kasi ang mata, bumabagsak sa cellphone palagi. Naku! Late matulog. Diba? Tama. Okay, so, mukhang bagsak ang kanyang immune system. Kaya po, ngayon lang po siya na allergy. Maraming salamat po!